Sa tingin ko, tinatangkang nating magkudeta kasama ang CIA, bayarang sundalo, ahente at lokal na hindi kontento. Tinutulungan tayo ng 20% ng populasyong ayaw kay Maduro sa pagsasagawa ng kudeta na maaaring magdala kay Ginang Machado bilang paboritong papet sa Caracas. Ang tanong, ano ang mapapala natin dito? Paano makakatulong ito sa atin? Makikinabang ba tayo sa estratehiya? Sa tingin ko, wala tayong mapapala. Sa tingin ko, nilalagay natin sa panganib ang pagmomobilisa ng milyon-milyong tao sa Latin America laban sa atin. Ilang beses na ba nating sinubukang gawin ang kudetang ito noon? Palaging pumapalpak, at palaging pumapalpak. Palagi akong nag-aalala na baka maging walang katapusang hukay ito para sa yaman ng United States. Hindi lang militar kundi pati kabuuan. Lalo na ngayong halos malugi na tayo. Si Colonel Douglas McGregor ay dating tagapayo ng kalihim ng depensa at kilalang eksperto sa militar ng United States at pandaigdigang patakarang panlabas. Sa kasalukuyan, ang Estados Unidos ay nanganganib na masangkot sa malaking labanan militar. Tingnan mo ang mapang ito na nagpapakita ng eksaktong location ng mga pag-atake ng militar ng United States laban sa Venezuela. Sa oras na ito, 26 na pag-atake na ang ginawa ng United States military na kumitil ng hindi bababa sa 79 na katao. Pero ito ang problema, marami sa mga biktima ay mga inosenteng mangingisda na nadamay lang sa gitna ng marahas na pagpapalakas ng militar ng United States. Habang naghahanda ang Estados Unidos para sa susunod na hakbang, nagpadala si Trump ng mensahe ngayong linggo na nagpapaliwanag ng plano ng United States government. Ang Venezuela ay lubos na napapalibutan ng pinakamalaking armada na nabuo kailanman sa kasaysayan ng Timog Amerika. Lalo pa itong lalaki at hindi pa nila naranasan ang ganitong pagkabigla noon. Ngayon, iniuutos ko ang isang ganap at kumpletong pagharang sa lahat ng mga sanctioned na oil tanker na papasok at lalabas ng Venezuela. Na nakaka-interes dahil sa tingin ko, ang pagiging may control ng Venezuela sa sarili nitong yaman ng langis ay itinuturing na isang uri ng pagnanakaw ng naghaharing uri sa United States. Pakinggan nyo lang ang mga salita ni Trump na inaakusahan ang Venezuela ng pagnanakaw mula sa Estados Unidos. Hindi namin hahayaan na may sino man na dumaan sa ganon, hindi dapat nila pinagdadaanan yon. Naalala nyo ba? Kinuha nila lahat ng karapatan natin sa enerhiya, kinuha nila lahat ng langis natin hindi pa ganon katagal at gusto natin itong mabawi, pero kinuha nila ito ng illegal ngayon. Nagkaroon ng kaguluhan sa Venezuela at agad gumanti si Pangulong Maduro kay Trump sa pamamagitan ng mainit na talumpati at babala sa United States government. Sabi ng gobyerno ng Estados Unidos, at naninanakaw daw ng mga Venezuela ng langis. Ibig sabihin, ang langis ng Venezuela ay pag-aari nila, na ang mga mineral ng Venezuela, ang ginto at lahat ng mineral ay pag-aari rin nila. At ang hindi pa namin naririnig noon na ang mga lupa ng Venezuela ay pag-aari rin daw nila at kailangan naming isauli agad-agad sa kanila. Isa itong pagpapanggap na ganon, palabanat, kolonyalista at lahat ng kayabangan at gawing kolonya ang Venezuela muli. Ganon, hindi ba? Hindi. Hindi kailanman mangyayari, hindi kailanman maaantala. Ang Venezuela ay hindi magiging kolonya muli. Venavier. Malakas ang suporta mula sa ibang bansa sa Latin America. Pakinggan mo ang Pangulo ng Mexico habang tinatalakay niya ang lumalalang krisis at posisyon ng bansa. Ang sitwasyon sa Venezuela, inuulit namin ang posisyon ng Mexico ayon sa konstitusyon ng hindi pakikialam, walang dayuhang panghihimasok, sariling pagpapasya ng mga mamamayan at mapayapang solusyon sa mga alitan. Nanawagan kami na anumang internasyonal na alitan gamitin ang dialogo at kapayapaan at hindi ang panghihimasok. Ito ang aming posisyon. Dahil sa paniniwala. Hindi na kailangan ng mundo ng panibagong sigalot militar mula sa United States government. Sa video ngayon, kasama ko si Colonel Douglas McGregor para talakayin kung bakit diplomatikong hamon ng Venezuela, kabiguan ng United States sanction at iba pa. Ang mga kilos ng gobyerno ng United States ay itinuturing ng isang kilos ng digmaan ayon sa batas international. Kung gusto mong maintindihan ang sigalot sa Venezuela, ito ang panayam para sa iyo. Simulan na natin. Coronel, perpekto ang paglipat natin sa susunod na paksa na mainit na sigalot na pinag-uusapan ngayon. Yan, syempre ang Venezuela. Gusto kong ilipat ang usapan natin dito sa Venezuela. Nagiging talagang nakakabahala ito para sa Estados Unidos, lalo na sa United States. Tayong mga mamamayan na nag-aabang sa posibleng susunod na sigalot. Kamakailan, nag-post ka sa X na ang Venezuela ay diplomatikong hamon na kayang lutasin, hindi digmaan na dapat gastusan ng Amerika. Ano ang dahilan na diplomatikong kayang lutasin ang issue sa Venezuela? At bakit magiging mali para sa Estados Unidos ang digmaan mula sa realistang pananaw militar? Sige, unahin natin ang unang tanong.
Tandaan na si Ginoong Maduro ay nag-alok ng malalaking bahagi kay Pangulong Trump sa industriya ng langis at gas, na siyang pangunahing, ngunit hindi lamang interes sa Venezuela. Sa madaling sabi, pwede tayong makabalik sa bansa, tulad dati kasama ang ating kumpanya ng langis at kaalaman. Tayo ang may pinakamahusay na mga inhinyero at teknolohiya sa deep oil drilling sa mundo, kaya akma talaga tayong gawin ito. Dagdag pa, maiksi lang ang distansya ng Venezuela sa Estados Unidos para magdala ng mabigat na langis na mataas ang sulfur na ipoproseso roon. Nagtayo tayo ng mga refinery noon sa Estados Unidos na talagang akma para gawing gasolina ang mabigat na langis mula sa Venezuela. Kaya nandyan na tayo, handa na, at pwede na itong gawin. Pero nakikita ito ni Pangulong Trump bilang pagkakataon para tuluyang mapaalis ang Russia at China sa kanlurang hemispero sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanila na manatili sa Venezuela. Hindi ako sigurado na yan ang mangyayari. Nandoon na ang mga Chino noon pa at sumuko sila kay Chavez at umalis kasi hindi niya binayaran ang utang niya sa kanila. Ang mga Chino tulad ng napag-usapan ay negosyo lang talaga. Bibigyan kanila ng pasensya at sasamahan ka ng matagal. Kapag di mo na talaga nabayaran at sinabing wala ka ng pambayad, mag-iimpake sila at aalis. Iba ang interes ng mga Ruso sa Venezuela dahil hindi lang langis ang gusto nila. Tandaan, may connection din sila sa Cuba at tinulungan nilang suportahan ang gobyerno doon. Hindi dahil komunista sila, kundi dahil sa matagal ng ugnayan na nabuo nila sa Cuba sa loob ng maraming dekada. Kaya sinubukan nilang tulungan na mapatatag ang bansa hanggat kaya nila at bilang kapalit, nabigyan sila ng malaking gantimpala na ginto. Ang ginto ay dinala ng tonelada sa mga eroplano diretso sa Moscow. Sinabi ng mga Ruso na bibigyan nila kami ng kaya nilang suporta sa depensa laban sa himpapawid, misil, radar at ilang sandatang pambomba. Pero hindi ko iniisip na interesado ang mga Ruso o mga Chino na makipagdigmaan sa atin dahil lang sa Venezuela. Ang tanong talaga, militarily, ano ang pwede nating gawin sa Venezuela? Pwede ba nating bombahin ito? Mawawalan ba tayo ng eroplano? Siguro mahirap sabihin. Pwede ba tayong magpadala ng tropa doon? Oo, depende kung paano tayo papasok at sa anong mga sitwasyon. Sa tingin ko, sinusubukan nating maglunsad ng kudeta sa tulong ng CIA, bayarang sundalo, ahente at mga lokal na hindi kontento. Mga 20% ng populasyon na ayaw kay Maduro, tinulungan nila. Sinusubukan nating maglunsad ng kudeta na maaaring magdala kay Ginang Machado bilang paboritong puppet sa Caracas. Sobrang babaw ng dahilan para isabit lahat dito. Ilang beses na rin nating sinubukan ng kudetang ito dati. Palaging pumalpak, pumalpak, at pumalpak. Pero pareho pa rin ang mga tao natin. Mga tulad ni na Elliot Abrams, Marco Rubio, at iba pa na laging interesado na pumunta roon at pabagsakin ang gobyerno. Ngayon, kung gumana yon, ang libu-libong tropa na nakaistasyon sa Puerto Rico ay talagang inilaan bilang puwersang magpapapanatili ng kaayusan para pumasok at tumulong na patatagin ang lipunan. Di ko alam paano yung gagana, swerte sa inyo. Hindi sila magiging malugod na tinatanggap na miyembro ng lipunang Venezuelan dahil karamihan ng populasyon ay magugustuhan ito. At may sapat tayong lakas militar para pabagsakin ang buong Caracas kung gugustuhin natin. Para saan ba ito? Paano ito makakatulong? Ano ang makukuha natin sa estratehikong paraan? Sa tingin ko, wala tayong mapapala. Sa tingin ko, nanganganib tayong mag-udyok ng milyon-milyong tao sa Latin America na tumutol sa atin. Mayroong daan-daang libong tao sa Colombia at Brazil. May mga paramilitary na grupong gustong tumawid ng hangganan at tulungan ang mga tao sa Venezuela laban sa atin. Palagi kong inaalala na baka maging walang katapusang gastos ito para sa yaman ng United States, hindi lang sa militar. Pero sa totoo lang, sa panahon na halos malugi na tayo, bakit mo gagawin ang ganoong bagay? Alam mo, hindi ko rin alam. Para lang itong proyekto para magpasikat. Sa tingin ko, napasubo si Pangulong Trump sa sariling salita. Kaya ang sagot ko sa pangalawang tanong, wala akong nakikitang benepisyo para sa atin. Sa huli, sako na ito. Maraming maling impormasyon. Sinasabi ko sa lahat na bisitahin ang website ng Ahensya Laban sa Droga at basahin ang laman nito. Hindi malaking manlalaro sa negosyo ng droga ang Venezuela. Ang bahagi nila dito ay siguro 4 na halos wala na ngayon. Ang pangalawang bagay ay, oo, sang-ayon ako sa Pangulo. Maraming ilegal na migranteng pumasok sa Estados Unidos ay mga gang mula Venezuela na masasama at dapat tratuhing mahigpit. Oo, sang-ayon ako. Pero tandaan natin na si Biden ang nagpahinto ng batas, nagbukas ng hangganan, at nag-urong sa mga pulis at militar, kaya pinapasok ang iba. Ayusin natin ang problemang iyan dito sa bansa.
dahil hindi mo ito masusolusyunan sa pagsira sa Venezuela. Oo, sang-ayon ako dyan. Colonel, tama ka sa sinabi mo tungkol sa mga parusa. Gusto kong sabihin, ilang beses na tayong nagparusa sa Venezuela, nagtangkang magkudeta at nagsagawa ng mga operasyon ng bayarang sundalo, pero nananatili pa rin nasa kapangyarihan si Maduro. At kasabay nito, nakita natin ang Venezuela na lumalapit sa Russia, China, Iran. Sa anong punto magiging malinaw na ebidensya ito na ang mga parusa ng United States at ang doktrina nito ng pagpapalit ng rehimen ay sadyang hindi epektibo? Sa tingin ko, marami tayong ebidensya para suportahan ang pahayag na yan. Ang problema, parang hindi ito mahalaga sa mga tao sa Washington at iyan ang issue rito. Kung tatanungin mo ang karaniwang Amerikano tungkol sa NATO sa Kansas City, malamang sagot nila, ano ang NATO? Kung pumunta ka sa Seattle, Washington, sasabihin nila, ano problema sa NATO? Saan ang syudad na yon? Ibig sabihin, maraming nangyayari dahil karamihan sa mga Amerikano ay hindi nakikibahagi. Ngayon, mayroon tayong kongreso na marahil, gaya ng sinasabi noon ni Lou Dobbs, ang pinakamagandang gobyerno na kayang bilhin ng pera. At ano ang ginagawa nila tungkol dito? Nasaan ang paggamit ng War Powers Act? Wala naman. Sino ang nagdedeklara ng digmaan? Inanunsyo ni Tucker Carlson na may miyembro ng Kongreso na nagsabi sa kanya na magsasalita si Pangulong Trump ngayong gabi at iaanunsyo ito. Makikipagdigma tayo sa Venezuela, pero kailangan muna ng deklarasyon ng digmaan mula sa Kongreso at hiling ng Pangulo. Marami na tayong naging Pangulo na umiwas sa batas, pero sa karamihan ng mga kaso, kinikilala nila ito, tinatago at sinusubukang bumawi mula rito. Wala man lang kahit kaunting interes sa batas. Sabi ni Pangulong Trump, siya raw ang pinili at pwede niyang gawin ang gusto niya. At salamat sa mga nag-donate sa kanya na parang may-ari ng lahat ng tao sa Washington, siguro nga pwede niya. Tama ka dyan, lalo na't nabanggit mo na kanina. Alam mo rin naman ang tungkol sa mga droga, di ba? At nakita natin na tinagurian na ito ng Estados Unidos. Tinatawag nilang drug interdiction ang pag-atake sa mga Venezuelan na bangkang pangisda. Ibig sabihin, pigilan daw ang mga drug lord. Tulad ng sabi mo, ayon sa datos, maliit lang ang papel ng Venezuela at hindi sila malaking manlalaro. Napalibutan na natin ngayon ng barkong pandigma ang Venezuela. At alam mo, lumampas na ba tayo? Alam mo yon, may malinaw na ba tayong ebidensya na nagsimula na talaga tayo ng digmaan? Ibig kong sabihin, lumampas na ba tayo sa pagpapatupad ng batas at ito na ba ay si Trump na nagdedeklara ng digmaan? Oh, sa tingin ko dapat nating amining parang nasa digmaan na tayo laban sa Venezuela. Hindi pwedeng mag-anunsyo ng pagharang sa bansa sa dagat kung wala namang digmaan. Ayon sa batas internasyonal, ibig sabihin nito ay digmaan na. Sa tingin ko, epektibo na nga. Kaya ko natanong, nasaan ang Kongreso? Parang tumatakas sa pananagutan ng Kongreso. Hindi kikilos ang Kongreso hanggat walang ebidensya ng problema at pagkabigo. Paglabas nila, sasabihin nilang hindi nila sinuportahan ito at malaking pagkakamali ang ginawa ng Pangulo. Sa tingin namin dapat na siyang ma-impeach, parang nandoon na tayo. Nakakatawa na. May tungkulin sila, sa totoo lang, na tumayo at magpahayag ng kanilang panig tungkol dito at tapusin na ito. Pero hindi ko nakikitang mangyayari yon. Oo, talagang totoo. Tama. May nangyayari pa dito na dapat malaman ng iba. May isang tao ring nagtry akong kumbinsihin kamakailan. May nagsasabing may kampo ng terorista ng mga Iranian sa Venezuela, pero hindi totoo yon. Magkaibigan ng mga Iranian at Venezuela. Maaaring totoo yan. May interes ang mga Venezuelan sa kanila dahil isa rin silang kapangyarihan sa langis. May ugnayan ang mga kapangyarihan sa langis dahil bahagi sila ng iisang malaking merkado na may malaking epekto sa mundo. Pero kailangan nating maintindihan yan ngayon. Binanggit ni Ginoong Netanyahu ang Venezuela. At bigla na lang, ang Venezuela ay tinatawag ng antisemitiko dahil kinilala nito ang pagiging lehitimo ng mga Palestino at ng estadong gusto nilang itayo, na dahilan para tawagin silang mga anti-Semite. Kaya nararapat lang silang mamatay. Kaya may ilang magkakatugmang puwersa dito. At maraming bilyonaryo ang masayang gagawin ang lahat ng kanilang makakaya para pabagsakin ang sinuman at kahit sino saan man na hindi agad-agad at walang kondisyon na sumusuporta sa Israel. Kaya yan ang nasa likod ng bagay na ito. Sa kasamaang palad, hindi rin nakakatulong iyon sa sitwasyon. Malinaw naman. Oo, ibig kong sabihin, at mahirap talaga yan pagdating kay Netanyahu. Kasi nakita natin, alam mo yon, dun sa hindi magandang pag-atake ng terorista sa Australia. Halimbawa, di ba? Lumabas si Netanyahu at particular niyang sinabi, oh, tingnan mo, ang Australia ay lumipat na sa isang anti-Semitic na pananaw. Alam mo, dahil lang gusto nilang kilalanin ang Estado ng Palestina. At syempre, ngayon sinasabi ni Netanyahu, tingnan mo, ito ang nangyayari kapag ginawa mo yan. Nakakalungkot na ginagamit ang trahedya para sa sariling agenda. Hindi nakakagulat para kay Netanyahu. Ibig kong sabihin, nakita na natin ang ganyang record niya. Pero
Kung tunay ngang ganun kalalim ang malasakit ni Pangulong Netanyahu para sa mga Hudyo sa Australia, makipagkita ka ng pribado sa punong ministro o mataas na opisyal at sabihin mong ito ay kakilakilabot. Gusto naming tulungan kayo na hindi na muling mangyari ito sa inyo. Sabihin ninyo sa amin kung ano ang maaari naming gawin para matulungan kayong maiwasan ang ganitong klase ng pangyayari sa hinaharap. Hindi mo gagawin lahat para ma-alienate ang pamahalaan at mga tao ng Australia sa pagsasabing laban kayo sa mga Hudyo. Napakaraming kalokohan yan, alam mo? Kaya ang tanging nagawa lang niya, at matagal ko na itong sinusubaybayan, ang taong ito ay nagpalaganap ng antisemitismo sa antas na sa tingin ko ay hindi pa natin nakita sa loob ng 100 taon. Nakakabaliw, pinapalala pa niya ito kaysa dati. At maiisip mong may lalapit at magsasabing, tingnan mo, maganda man ang intensyon mo, pero hindi ito gumagana. Lalong lalala ito dahil dito. Sangayon ako dyan, Coronel. Gusto ko ring pag-usapan ng kaunti ang Venezuela. Naniniwala ako na sabihin na lang natin magpatuloy tayo sa intervensyong militar o maaring operasyon ng kudeta ng gobyerno. Isang bagay na lalo pang nagpapalakas dito. Mukhang sobrang busy talaga ngayon ang Estados Unidos, tama? Siyempre, patuloy pa rin tayong nakikitungo sa Ukraine. Tinitingnan natin kung magpapasya tayong pumasok sa Venezuela. At opisyal, ibig kong sabihin, alam kong sinabi mo na parang nasa digmaan na tayo ngayon dahil binlockade natin sila sa dagat. Kung magpapatuloy tayo, tingin ko mas magiging komplikado ito kaysa Libya or Iraq kung saan nagawa natin ito ng maayos. Gobernong Kudeta, tingin ko mas komplikado ang Venezuela kaysa ron. Lalalain ba nito ang abala ng militar ng Estados Unidos at posibleng magdulot ng dagdag na problema sa ibang sigalot sa mundo? Tiyak. At hindi lang natin iiwasan ang maraming estado sa mundo na madalas nating hindi pinapansin. Sa kasamaang palad, lalo lang nating pinapahirap ang lahat, pati buhay natin. Hindi mo maaaring magpadala ng libu-libong sundalong Amerikano sa ganoong bansa at asahang aayusin nila ang lahat. Kailangan mo ng daan-daang libong tropa para dyan, pero 15, 16, 17,000 lang ang kaya nating ipadala. Ang magandang balita ay marami tayong mga tao na marunong magsalita ng Espanyol, na malaking tulong, pero kahit sa pinakamagandang sitwasyon, ang pagharap sa mga problema ng bansa, sa pagitan ng mga pampulitikang grupo, personalidad, iba't ibang tao, at matinding kahirapan. Palalalain pa natin. Tiyak, kung papasok tayo at ako ng responsibilidad, kailangan nating mag-angkat ng maraming pagkain at medikal na suporta. Hindi maganda ang kalagayan ng lugar. Kaya muli, kailangan mong tanungin ang sarili mo, may paraan ba para gawin ito at makipagtulungan sa kasalukuyang gobyerno? Kahit gaano mo pa ito hindi gusto. O gusto mo man, kailangan ba talaga nating atakihin ang lugar na ito? Wasakin ang gobyerno? At akuin ang responsibilidad? Sa tingin ko mas maganda ang unang opsyon. Ano man ang ayaw mo kay Maduro at sa pamahalaan niya, at alam mong paano tayo magnegosyo, agad nating pinapamasama lahat ng makita. Si Juan Guaido ay patuloy umiikot sa bansa at nagsasalita, tulad ng ginawa ni Ginang Machadong. Hindi sila inaresto, ikinulong o binaril. Sa madaling sabi, tinatawag nating komunistang rehimen ito at inaakusahan ng totalitarian na katangian. Ganun ba talaga kasama? Hindi ko sinasabing maganda ito. Pero kailangan ba talagang magsagawa ng operasyon? Kasama ang militar ng Amerika? Alam naman natin ang epekto ng ganung operasyon. Hindi ito eksakto, hindi naman talaga at hindi rin ito magiging eksakto. At isa pa, wala talagang matibay na suporta sa loob ng Estados Unidos para dito. Mababaw lang lahat ito. Paano kapag may mali, ano na gagawin mo? Madalas kong binabanggit ang pagpapadala ng marino sa Lebanon noong 8-1 at 8-2 sa ilalim ni Reagan. At lahat ng ito ay nangyari nang hindi kinokonsulta, maniwala ka man o hindi, ni Cap Weinberger na siya noong Secretary of Defense. Nangyari ito dahil sinabi ni George Shultz kay Pangulong Reagan na dapat nila itong gawin. Meron tayong obligasyon, isang moral na obligasyon na pumunta sa Lebanon. Kailangan natin itong gawin para matulungan ang mga tao roon. Mahalaga rin ito para sa katatagan ng mga Israeli. Lahat ng ganitong walang kwenta, ano nga ba ang nangyari? Ayaw ni Cap Weinberger dito, sabi niya kay Ronald Reagan. Kalimutan na, wala tayong magagawa, imposible ito. Huwag makialam, pero pumasok tayo. Ano? Mga 340 na marinong namatay agad dahil sa isang bomba. At ano ang naging reaksyon? Pwede kong sabihin ang sinabi ni Reagan. Sabi niya kay Cap Weinberger, Cap, tama ka. Mali ako. Ilalabas na natin ang mga tao natin doon ngayon. At umalis nga tayo. Tandaan mo, ang daming talumpati noon. Hahabulin at paparusahan natin ang mga lumalabag sa karapatang pantao. Pero napagtanto nating wala tayong dahilan para naroon. Kaya ang tanong ko, ano ang mangyayari kung magkaroon ng malaking insidente ng mga nasawi sa Venezuela? Ano ang mangyayari kung pasabugin sa ere ang mga marinong lumalapag gamit helicopter sa international na paliparan?
Ano ang mangyayari kung magpadala ka ng libong tropa, ilipat sila sa bansa, at may daan-daang mamamatay? Kung mangyari yon, magigising ang mga Amerikano at magtatanong, ano bang ginagawa natin? Napansin ko kamakailan, Cyrus. Sigurado akong napansin mo rin. 2 Army National Guardsmen ang napatay sa Syria. Ngayon, lahat nagtatanong, anong ginagawa nila doon? Masasabi ko kung anong ginagawa nila roon. Sinubukan kong palayain tayo para kay Pangulong Trump noong 2020, pero sinabi sa akin na kailangan nilang manatili roon para sa Israel, hindi para sa atin. Ngayon, problema na rin ang Guard. Dahil ang Army National Guard ay tumutulong ng masaya dahil nakikita nilang kakompetensya nila, ang regular na Army. Palihim na minamaliit ng National Guard ang Army, nais silang palitan at iginiit na mas mura sila. Kami ay citizen soldier. Walang karapatan ng mga tao doon. Hindi gusto ng mga taga-Iowa ito. Gusto nila ng paliwanag. Para sa dalawa yan, kunin natin ang numerong yan, i-multiply, gawing 200, at tingin ko doon tayo papunta. Posibleng sa Venezuela. Oo, at sa tingin ko, tama ka na ayaw talaga ng mga Amerikanong mamamayan na magkaroon pa ng isa pang sigalot. Sa tingin ko, si Donald Trump ay nangangampanya bilang presidente ng kapayapaan at sa palagay ko magiging malaking kapahamakan ito para sa kanya kung ipagpapatuloy niya ito. Pero syempre, kailangan nating bantayan ito dahil araw-araw ay nagiging mas komplikado ang sitwasyon. Pero Coronel, nais ko lang itanong ito bilang huli. Sa palagay ko, nag-usap tayo bago magsimula ang palabas tungkol sa China. Malaking usapan sa Washington na kailangang harapin ang Russia at Venezuela dahil konektado sila sa China. At naghahanda na tayo para sa susunod na sigalo. Sa China ito mangyayari. Ikwento mo ang opinion mo sa China at connection nito sa patakarang panlabas ng United States. At alam ko na maraming tao ang iniisip na gusto ng China na magsimula ng digmaan laban sa Estados Unidos. Ipaalam mo sa amin ang sagot mo tungkol dyan. Sa totoo lang, may ilang bagay dyan. Una sa lahat, parang ang mga Amerikano ay pinapakain ng 2 klase ng impormasyon. Ang unang uri ng impormasyon ay mula kina Gordon Chang o Peter Zihan. O ang China ay malapit ng bumagsak, magigiba na ito. Malapit na ang katapusan ng China. Sige, kalokohan yan. Kalimutan mo na, itapon mo na yan. Hindi babagsak ang China. Pangalawa, ang China ay nag-aarmas ng todo. Magiging pinakamalakas na puwersang militar ito sa mundo dahil nalampasan na nito ang Estados Unidos sa ekonomiya. Gusto nitong mangibabaw sa Asia at sa buong mundo. Mali yan. Malalampasan ba tayo ng China sa ekonomiya? Sa totoo, pagdating sa purchasing power ng yuan, nalampasan na tayo? Banta ba yun sa atin? Sa tingin ko, hindi naman. Karamihan sa mga problemang pinansyal natin ay dito mismo sa Estados Unidos. Nagmula, hindi sa China. Kaya hindi ko na pinapansin yon. Gusto ba ng mga Chino na palitan tayo bilang reserve currency at gawing yuan ito? Masasabi ko sa'yo, siguradong hindi. Sa totoo lang, mas gusto pa nga nila na manatili tayong reserve currency. Ang problema, hindi na mangyayari yon dahil ayon kay Nassim Taleb, ginto na talaga ang reserve currency ngayon. At ang mga Chino ay bumibili ng mas marami nito hanggat maaari, pati na rin ang mga Ruso, mga Indiano, at lahat ng iba pa dahil nakikita nila kung saan patungo ang ekonomiyang ito. Sa Estados Unidos, patuloy tayong bumababa at hindi ko nakikitang mapipigilan agad ni Pangulong Trump. Ang ideyang gusto ng China maging pandaigdigang puwersang militar ay katawa-tawa at walang ebidensya. Yung mga gumagawa ng ganitong argumento, walang alam sa Chino. Hindi pa sila nakapunta sa China at hindi nila alam ang kasaysayan at kultura doon. Inihahambing nila ang China ngayon sa lumalakas na kapangyarihan ng imperial na Hapon. Parang pareho silang sumusunod sa asal ng mga Hapones. Pero kung may alam ka at nakausap mo ang mga Chino, masasabi ko sa'yo. Sa totoo lang, mas natatakot pa rin sila ngayon sa Hapon kaysa sa atin. Ang paraan lang para maintindihan mo, yan ay alamin ang nangyari sa kanila noong panahon ng mga Hapones. Mula 1,000, 937 hanggang 1,000, 945. Hindi naman mga tanga ang mga Hapones. Hindi sila makikipagdigmaan sa Hapon. Nagbitaw ng walang kwentang pahayag ang punong ministro ng Hapon at pinagsabihan ang babae, ibinalik sa ayos. Nakuha na ngayon ng mga Hapones ang matagal na nilang gusto mula sa China at iyon ay ang access sa merkado ng China. Hindi interesado ang mga Koreano na makipagdigmaan sa China pero nakipaglaban na sila ng 72 digmaan laban sa mga Chino at 2 lang ang natalo nila. Ano ang ibig sabihin niyan tungkol sa Koreano, Hapones at Chino? Ang mga Chino ay hindi militarisado, hindi mahilig sa digmaan at hindi sinusuportahan ng kanilang kultura yon. Hindi iyon ang kanilang sinasamba. Kung gusto mong punahin ang mga Chino, punahin sila sa pagsamba sa material na yaman. Alam mo, tinitingnan nila si Donald Trump bilang isang henyo dahil siya ay mayaman. Kahinaan iyon sa kulturang Chino. Pero huwag silang ituring na mapanganib na militar na kaaway
dahil walang ebidensya. Kung ako ay Chino at base sa karanasan ko sa mga Hapones, makikita na ang Taiwan ang hindi lumulubog na aircraft carrier ng Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayaw nilang naroon tayo o ang mga misail natin sa Taiwan. At ayaw din nilang ideklara ng Taiwan ang kalayaan nito. Sa posibilidad na imbitahan ng Taiwan ang dayuhang puwersang militar sa kanilang bansa, mahalaga talaga para sa mga Chino ang issue ng Taiwan sa kanilang pag-iral. Dapat natin itong igalang, gaya ng dapat nating ginawa mula simula, dahil mahalaga sa pag-iral ng Russia ang nangyayari sa Ukraine. Dapat tayong bumalik sa realidad at tigilan ang paniniwalang pwede nating ipilit ang gusto natin sa lahat. Ngayon, nandito tayo sa Venezuela at ang tanong ay, ano ang makukuha natin? Wala akong nakikitang benepisyo rito. Nakakalimutan natin na may sariling problema rin ang mga Chino sa bansa nila. Hindi ibig sabihin babagsak sila, pero dapat nilang harapin ang mga iyon. May problema sila ngayon pagdating sa paggawa. Gusto nilang mapanatiling may trabaho ang mga tao, pero bumababa ang demand para sa mga produkto. Malaki ang trade imbalance nila, lalo na sa Europa, at hinahanapan nila ito ng solusyon. Gusto nila ng magandang relasyon sa kanilang mga kliyente, sa kanilang mga customer, at doon sila nakatutok. Madalas nating binibigyang kahulugan ang lahat na parang negatibo lagi ang layunin natin. Ginagamit ito sa Washington para bigyang katwiran ang $1 trillion na budget sa depensa, na sa tingin ko ay hindi na natin kayang tustusan ngayon. Coronel, gusto ko lagi ang mga usapan natin at pinahahalagahan ko ang mga pananaw mo. At gusto kitang pasalamatan ng sobra sa muling pagpunta mo sa palabas at pagbibigay sa amin ng kaalamang ito at pagbibigay sa amin ng tamang dosis ng realidad dito na talagang kailangan naming marinig. At sana, alam mo, ang mga video na ganito at mga panayam ay makatulong na magbigay education sa ating mga kababayan at sa mga tao sa buong mundo. Alam mo, maraming tao ang may ibang pananaw kaysa sa mga politiko at media. Kailangan nating maghanap ng paraan para magkaisa at magtulungan tayong lahat. Cyrus Jansen, mahusay ang ginagawa mo at ipagpatuloy mo lang yan. Sa loob ng Beltway, hinuhusgahan agad ang mga tulad kong nagsasalita na parang baliw. Lahat ng sabihin ko tungkol dito ay agad binabaliwala. Hindi ko maintindihan, pero napunta na ako sa Hilagang Silangang Asya at naglaan ng oras at pagsisikap para maintindihan ang mga tao roon. Magkaiba ang iniisip nating nangyayari at ang aktwal na nangyayari sa lugar. Hindi ko alam paano magkakaroon tayo ng media na mag-uulat ng katotohanan dahil puro kwento lang, wala tayong katotohanan. Buti na lang, lumilipat na ang mga tao sa YouTube at citizen journalism. At alam mo, ang pagkakaroon ng credibling boses mo sa palabas ay malaking tulong sa pag-eduka ng mas maraming tao sa mundo. Kaya, Coronel, gusto kitang pasalamatan muli sa oras mo ngayon. Maligayang pista opisyal sa iyo at pamilya mo. Inaasahan ko pa ang mas maraming episode at pag-uusap sa 2026. Maligayang pista opisyal, paalam at salamat sa panunood hanggang dulo. Patuloy naming babantayan ang kwentong ito at titiyaking maibibigay ang pinakabagong balita at pananaw sa sigalot na ito at iba pang issue sa geopolitika. Gaya ng dati, gusto kong pasalamatan kayong lahat sa inyong napakagandang suporta at inaabangan ko na makita kayong muli sa susunod nating video.